Good morning mga kaguro! Ngayon ay Sabado mga kaguro. So, ngayon ay araw ng gawaing bahay mga kaguro. Maglaba, maglinis, maghugas, mamamalengke. So, tapos na po tayo na mamalengke mga kaguro. So, ito na po yung ating napamamalengke. Yan, namili na po tayo ng ilang maulam para sa isang linggo. So, hindi po ito abot ng isang linggo mga kaguro yung nabili nating ulam. Siguro mga 3 to 4 days lang po ito mga kaguro. So, bago ko po yan linisin mga kaguro yung aking napamalingke ay maghugas po muna tayo mga kaguro dahil medyo marami-rami yung ating hugasan. At lilinisan din po natin yung ating lababo dahil marumi po mga kaguro. So, ito po ay hugasan natin mga kaguro. Oh, madumi na. So, ito po yung ginagamit namin para pangtuyo ng aming mga nahugasang plato. Dito po namin siya nilalagay po muna mga kaguro bago po namin ilalagay doon sa talagang lagyanan ng mga plato. Pinapatuyo po muna namin dito mga kaguro. So, bago namin ilagay. So, marumi na po mga kaguro sa ilalim kaya kailangan nating linisin. So, linisin natin mga kaguro. Sabunin natin para at least dito po kami nagpapatuyo ng mga nahugasan naming plato. So, anuhan natin. Hugasan natin yan para malinis mga kaguro. So, napakadain natin gagawin ngayon mga kaguro. So, ito muna yung ating uunahin, yung maghugas nito, magsabon. So, ito yung ginagamit natin mga kaguro. Yan, yung panghugas ng plato. Ito po, yung ating, yan. Nilagay po natin dito mga kaguro. So, kulay yellow po yan kasi ito po yung nilagay natin, no. Nilagay natin dito at pinupus lang natin dito pa ganun para lumabas siya. Tapos, ito na po yung ating, luma na po yung ating mga kaguro, sponge. Ayan, so, gasan po muna natin mga kaguro yung ating patuyuan ng plato dahil ang dumi na mga kaguro talaga naman. So, tingnan nyo po mga kaguro. Yung mga latak-ata to ng tubig na pinatuyo sa plato eh. Ayun kayong dagdagan sa alikabok. Ayan. So, kailangan natin hugasan kasi napakalitin natin mga kaguro. So, gamitin po muna natin ito dahan-dahan lang mga kaguro bago natin gamitan ng foam. So, lagyan lang po natin siya ng sabon. So, gamitan natin ito ng Scotch Brite para matanggal yung parang latak na napundo. Dito po kasi pinapatuyo namin yung plato mga kaguro. Kaya siguro yung mga tulo niyang tubig ay napupundo po dito. Kaya parang nagiging latak po siya mga kaguro. Kaya ito, naging ganito. So, gamitan po muna natin ng Scotch Brite para matanggal. Saka natin gamitan ng foam.
Maglaba din po tayo ngayon mamaya or mamaya pa po maglaba tayo mga kaguro dahil hindi tayo pwedeng hindi maglaba ngayon. Baka hindi po matuyo kung bukas pa tayo maglaba. Hindi matuyo yung ating uniform. Kaya need na maglaba tayo ngayon mga kaguro. Kasi medyo makulimlim yung panahon mga kaguro eh. Kahapon pa po sige panay ambon. Hindi naman po malakas ang ulan, paambon-ambon lang po mga kaguro. Hindi ko lang alam kung may ano po ba, low pressure. Hindi po tayo nakapanood ng balita dahil lagi lang po ng YouTube. Yung aming ano po kasi TV Plus mga kaguro ay nasira kaya hindi po kami makapanood ng sa ibang channel ng television. Lagi kaming nasa YouTube at saka Netflix po mga kaguro. Pasensya na po kayo mga kaguro na ito lamang po yung ating vlog. Sana po kahit pasulpot-sulpot po yung ating pag-upload ng vlog natin na ating video mga kaguro ay sana nandyan pa rin po kayo mga kaguro. Lagi-lagi po sana niyong panoorin ng aking vlog. Please mga kaguro, huwag kayong mainip. Kung minsan ay bihira lamang po akong makapag-upload. Sana po may mga ina-upload ko po ay panoorin nyo po. Salamat po ng buong puso mga kaguro sa panonood nyo sa aking vlog. Ay anuhin din po natin kasi sa ilalim niya po mga kaguro lumikit din po yung parang yung dumi sa ilalim. Hindi na natin po naharap itong linisan. So ngayon po dahil may oras po tayo ay nakapaglinis tayo nito. Dito po natin pinapatuyo yung ating plato bago ilagay dito sa pinakalagyanan. So, lagay lang po natin dito mga kaguro, kulob lang natin. Tapos, ito pa yung bali, ano niya, paa.
Hindi ko na kayo dinala mga kaguro sa mga lahat ng hinugasan ko. So, ito ay dalawa na lang po yung hugasan natin. Ito at saka itong ating mangkok. Dahil pagkadadanin ko pa po kayo mga kaguro sa paghugas ko lahat ay mahahaba na po yung ating vlog. At maiinip po kayo mga kaguro. Ayan. Ito na lang po mga kaguro yung hugasan natin. At meron pa po palang kutsili yung isa. At ito pa po rin po pala itong kawali na ito mga kaguro. Oh. Hugasan din po natin. Ay, sorry. Sabi ko po yung makakulog na plato. So, hugasan po natin itong ating kutsilyo. Kawali. Kaligtaan po natin yung ating kawali, mga kaguro. Na. Lagay lang po natin dito. Oops. Pagtakip ng butas na pala ito mga kaguro. Tapon na natin yung butas. So ngayon ay hugasan na po natin. Nilinisin na po natin ang ating lababo mga kaguro. Ay, sus mga kaguro, sorry. Bago po natin hugasan or linisin ang ating lababo ay asikasuhin po muna natin ang binili natin or binili ko pong mga ulam, yung pinamalingki ko po mga kaguro. Hugasan po muna natin, linisin po muna natin ang ulam na ating nabili. So, nakabili po tayo mga kaguro ng alumahan. Yan, ito po mga kaguro, alumahan. Bumili tayo ng 3 piraso. Medyo malalaki naman po siya mga kaguro. Yan. 3 piraso pong alumahan. Yan. Hugasan po natin yan. And then, bumili din po tayo ng bangus, mga kaguro, 2. Yan, pagsamahin na po natin sa paghugas yung bangus at saka yung alumahan. Kasi pareho lang naman po silang isda. So, ibubukod natin sa paghugas mamaya yung mga karni. Hugasan po muna natin. So, ito pong bangus mga kaguro, medyo malalaki. Yan. Linisin po muna natin, saka ko po ito putol-putulin o i-divide po kapag lulutuin na po mga kaguro. So, lagay lang po natin dito. Yan. So, tinanggalan na po ito ng hasang at saka bituka mga kaguro doon sa binilhan natin. Kaya,
wala na po siyang bituka. Kailangan lang pong linisin mga kaguro. Para yung ating ref ay hindi mangamoy. So, hindi pwedeng ilalagay na lang natin diretso ito mga kaguro. So, siyempre po, ganun din po kayo mga kaguro, diba? Hugasan muna yun natin yung ulam or yung mga pinamalingki nating ulam. Uulamin ka po o lulutuin bago natin ilagay sa ref. So, meron ka po palang naiwang bituka mga kaguro. Hindi ganong natanggal. Kasi, hindi binuksan dito sa, may tiyan. Ayan. Meron pang naiwang bituka. Dalawang beses lang po natin ito hugasan mga kaguro kasi pagkalutuin na po natin ito ay hugasan din po naman natin ng 2 beses. So, hiwaan lang po natin yung itong tiyan niya para makita natin kung may naiwan pa po bang bituka. Medyo mapurol po yung ating kutsilyo mga kaguro. So, tingnan lang po natin. So, ayan, mayroong naiwan. Ayan po. Di po pala tinanggalan ng bituka. Ayan. So, nakita nyo po ba ito mga kaguro? O, yan o. Ito po yung tinatawag na apdo. Pag mapisa po to mga kaguro, ito, mapait po yan mga kaguro. Kaya kailangan pag tinanggal yung bituka kasama nun, ay kailangan hindi po siya mapisa dito po sa ating isda mismo. Kasi papait po mga kaguro yung laman ng isda. Mahawa po siya. Hindi po pala maayos mga kaguro paglinis. Inanuhan lang. Tinanggalan lang po ng kaliskis. Oo. Hindi pala niya tinanggalan ng bituka. So may bituka pa rin po yung bangus. Yung tinanggal lang ay kinakaliskisan lang po tapos tinanggalan ng hasang. Pero yung bituka pala hindi tinanggal mga kaguro. So, okay lang. Tayo na lang magtatanggal. Ito bali po yung atay niya. Gusto ko po siyang ihalo mga kaguro kasi masarap siya. Kaso lang po, pagka matagal po siyang niluto ay na siya na hiwa-hiwalay yung atay na ganito. So, kailangan pong buksan natin kung isa. Yung tiyan niya mga kaguro kasi hindi po pala tinanggalan ang bituka. So, tayo na lang po magtanggal mga kaguro. Busy po kasi kanina yung tindera. Maraming bumibili. Kaya siguro sa kakamadali ay hindi na natanggalan ng bituka. Ayan mga kaguro yung bituka niya hindi po natanggal. So ito po yung bituka niya mga kaguro. Ayan din po yung abdo niya, yung kulay violet or itim. So alisin natin po ito. Iwanan po natin itong parang atay niya po mga kaguro. Sama natin dito. Sama natin sa pagluluto.
So, yung tinanggal nating bituka mga kaguro para huwag nating ilagay sa basurahan kasi siyempre uurin po at saka mamaho po mga kaguro. Kaya pag merong pusa sa labas ay ibibigay, papakain na lang po natin mga kaguro kasi kumakain po yung mga pusang gala sa labas ng bituka. Kaya bigay na lang po natin para at least mapakinabangan po ng mga pusa mga kaguro. Tapos na natin to. Hugasan po natin ulit yung ating isda. Yan, pangalawang hugas na po ito mga kaguro. So, dalawang hugas lamang. Lagay na natin sa ref. Tapos na tayo mga kaguro, naglinis sa ating isda. Ang ating bangus po pala mga kaguro ay hiniwa-hiwa na po natin. Dinivide na po natin mga kaguro kasi hindi po siya magkasya sa ating lagyanan. Hindi natin maitakip kasi mahaba po yung bangus kaya pinutol-putol ko na po siya. Dinivide ko na po siya mga kaguro. So dahil tapos na po tayo sa ating isda, ngayon po ay simulan naman po natin sa paglinis sa ating manok at saka sa ating baboy, sa karne po natin mga kaguro. Kaunti lamang po naman yung binili natin mga kaguro dahil wala naman po tayong malaking para pambili ng ulam. So kaya kung alin lang po yung magkasya ay yun lang po yung ating nabili. So nakabili po tayo mga kaguro ng manok, isang hita, isang pitso, at saka yung 3 pakpak mga kaguro. Yan, tapos meron din po tayong biniling pork chop. Yan, bumili po tayo ng pork chop mga kaguro, mga 1, 2, 3, 4, 5 pork chop mga kaguro yung nabili natin. So, dito lang po natin lalagay yung ating plastic. Bipitin po natin mamaya. Tapos, meron din po tayong biniling pata mga kaguro. Yan. Bumili tayo ng pata na mahigit 1 kilo po ata ito mga kaguro kasi 385 po ito mga kaguro yung ating pata. Yan. Ito po yung ating pata mga kaguro. Yan. So, worth 385 pesos po yung binili nating pata. Dahil itong pata po ay lulutuin natin para pang-ulam mamayang gabi dahil may kaunti pong handa ang aking pamangkin, si Mark Oaklin, para sa kanyang birthday. Kahapon po yung kanyang birthday mga kaguro, pero ngayon po siya medyo maghanda dahil po may pasok po kasi ngayon po niya inano ng araw ng Sabado dahil kinabukasan po ay walang pasok. Kaya kahit pagod po ay okay lang dahil walang pasok po bukas. Kaya ayan. So ito pong binili nating pata ay lulutuin natin po mga kaguro para po pandagdag sa kanyang handa mga kaguro sa ulam dahil may bisita daw po siya mga kaguro. Nagpabili din po siya sa kanyang mama, sa kapatid ni Ate Edna ng lulutuin po niya. So, saglit lang po mga kaguro. Ipitin lang po natin itong plastic. Tapos, kukuha po tayo ng lalagyan natin ng ating karne na nahugasan mga kaguro. So, ito na lang po siguro. Yung screen na lang po ito po. Ito na lang po yung lagyan natin para tutulo yung kanyang katas.
So, ganun din po mga kaguro. Hugasan lang po natin ito. Yung ating manok sa baboy. Hindi po muna natin hiwain itong ating manok. Saka lang po natin hiwain kapag mismong lulutuin na po siya mga kaguro. Pero itong ating pata ay pinahiwa ko na po kasi may buto po kasi kaya mahirapan tayong maghiwa-hiwa dahil may buto kaya kailangan pong ipahiwa na natin. So, ito po mga kaguro, yung sa manok, yung itong sa dulo sa may puwitan niya mga kaguro ay, hindi ko po yan sinasali, tinatanggal ko po mga kaguro. So, tanggalin lang po natin dito sa ating sangkalan. Kasi naano ako mga kaguro na isama yung bandang puwitan ng manok. Kaya tinatanggal ko po mga kaguro. So, ayan po, tinanggal na po natin. So, hayaan lang po natin, hindi pa po natin hiwain yung ating manok. Buo pa po siyang ilagay natin or hindi pa po nakahiwa, ilagay natin sa ref. At least, nahuhugasan na po siya at malinis na mga kaguro. Ito yung ating pork chop. So, hindi pa po. Itong pinahiwa nating pata mga kaguro, siguro titingnan natin ulit kasi medyo malalaki yung pagkahiwa. So, pwede pa po nating palitan pa po mga kaguro. Buhos na po natin. Pahurin natin mga kaguro yung medyo niya mga ganito Kasi mabara po ito mga kaguro sa lababo. Kaya kailangan natin tanggalin or alisin. Ayan. So, gasan natin ulit mga kaguro. Pareho din po sa isda ay 2 beses din po natin hugasan. So, hindi ko na po kayo dadalhin sa paghugas pa nito sa pangalawang hugas mga kaguro. Balik po ako! So, tapos na po tayo naghugas ng ating karne mga kaguro. Kaya lagay na po natin ito sa Tupperware. So, bago po natin ilagay mga kaguro, linisin po muna ang ating lababo. Maglinis po muna tayo sa ating lababo mga kaguro. So, lagay lang po muna natin dito yung ating nalinis na ulam. Dahil maglinis tayo ng ating lababo. So, dito ito pa po. Basahan natin, nababad sa tubig.
So, kiskisin na po natin ito mga kaguro yung ating sangkalan. Ito po yung, may maliit po tayo ditong bar na sabon. Ito na po yung gagamitin natin para maglinis dito sa lababo mga kaguro. At saka dito sa ating sangkalan. Oops. Pag medyo matagal na pala yung sangkalan mga kaguro, magiging ganito po yung kulay niya. Oh. Kahit kiskisin nyo po siya, kahit kiskisin po ay ganito pa din. At least, nililinis po natin. Kahit ganito po yung kulay niya, ay malinis naman po dahil sinasabon natin ito bago natin sabit. Shout out po doon sa mga viewers ko, sa mga subscribers, syempre po, sa mga nag-like at nag-share ng aking video, ng aking vlog. Thank you po. Maraming salamat po mga kaguro. Doon po sa mga nag-comment down sa aking mga vlog, na mga vlogger din po. Maraming salamat sa inyo at shout out po sa inyo. Hello po. God bless po sa inyo at mag-ingat po kayong lahat. Ilagay na po natin itong ating so ito naman po gasa natin. Sabunin natin mga kaguro kasi amoy nga siya. Amoy langsa. Yung ating mga kutsilyo mga kaguro ay medyo makulong na. Kagabi po ay nilinis na po natin itong ating lababo. Kaso lang po dahil po ginamit natin ngayon, naglinis sa isda at saka karne, ay medyo umano po yung kanyang amoy, kaya kailangan pong linisin ulit at sasabunin. Pasensya na po kayo mga kaguro ha, bar lang po yung ginamit ko dito sa paglilinis ng ating lababo. Hindi na po yung ating Joy. Sabunin po muna natin itong ating planggana. Nakalimutan ko pala mga kaguro, dapat ay bibili tayo ng maliit pang isang planggana. Yung plastic lamang po kasi meron po kami dating maliit na plangganang plastic kaso lang nabiyak po siya. Kaya ito lang po kasi lagi nating ginagamit mga kaguro. Plangganang maliit na ito. Kailangan meron pang isa. Kasi pagka maghugas po tayo ng mga ulam ay meron po tayong malagyan. Yan. Tapos sa punugasan yung ating planggana. Ngayon ay sabunin naman po natin ang ating yung ating nababad sa basa po mga kaguro, itong ating basahan. So sabunin po natin siya mga kaguro.
Dahil kapag matagalan po mga kaguro ay parang dudulas siya. Pag hindi po siya malabhan. Itong basahan kapag mababad sa tubig. So, kailangan labhan po siya para hindi siya babaho. Naputol na po yung ating sabon mga kaguro. Pero okay lang, meron pa naman tayo dito. Yan. So, tapos na, lagay lang po muna natin dyan. And then, sabunin natin ito mga kaguro yung ating lababo. Itong sa ilalim. Amoy langsa siya mga kaguro. Kaya kailangang sabunin. Yung mga nanay dyan, mga asawa, sinong nakaka-relate sa mga ginagawa natin? Imbis na pahinga po ng linggo or sabado po ay paharap naman po tayo sa mga gawaing bahay, mga kaguro. Pero okay lang, enjoy lang po natin mga kaguro. Huwag nating isipin kasi exercise naman po ito mga kaguro sa ating katawan. Kilos-kilos lang dyan para hindi po tayo manghihina mga kaguro. Pero huwag din po tayo masubrahan sa mga gawa, mga kaguro. Kailangan, pagka inanap ng ating katawan na magpahinga, kailangan din magpahinga tayo mga kaguro dahil hindi naman po tayo, hindi napapagod. Yan, so tapos na po natin ang sabon mga kaguro. Ugasan lang po natin itong ating Scotch Brite, o ano pa tawag nito. So, buhusan lang po natin siya ng tubig para tumunis mga kaguro po dito. Buhusan natin. Kung maliit pang naiwan, lagay lang po natin dito. Ayan, malinis na po. So, punasan po natin siya ng tuyo, mga kaguro. So, ito wala ng laman. Yan, yung ating Smart. Yan, na natin itong panghugas din po ito sa plato. Wala ng laman. Bumili po tayo ng panibago, mga kaguro. Ito, hindi pa po natin nagamit. Ito ay wala na. So, bumili po tayo ng panibago. So, hindi po muna natin yung gagamitin dahil meron pa naman po tayo dito, mga kaguro. Ayan. So, punasan na natin mga kaguro ng tuyo na basahan. Saglit tamang mga kaguro, kunin ko lang po yung tuyong basahan namin. So, punasan natin mga kaguro.
ng tuyo. Ayan, pinunasan ko rin po dito. So, ayan po yung nahugasan natin mga kaguro. Ayan. So, kinulob lang po natin dyan. Ilagay natin para matuyo siya. So, finish na po mga kaguro. Patuyuin lang po natin to. Laban lang po natin to kasi medyo nabasa na rin po. Kaya kailangan natin laban tapos ibilad natin. Yung tuyo po to kanina mga kaguro na pinunas natin dito. So, tapos na po. Ayan. So, ayan na po yung ating lababo. Nalinis na po natin mga kaguro. Ayan. So, nilinis na po natin mga kaguro. Ayan po yung ating nahugasan na mga plato at baso. Kaunti lamang po naman eh. Ayan. So, malinis na po mga kaguro ang ating lababo. So, nakakatuwa po pag nalinis na po. Kasi parang nakakaano ang pakiramdam kapag nagkalat mga kaguro. So, syempre po may time po na hindi tayo makalinis. Kaya, ayan. So, ayan pa po yung aming ulam. Nilagay ko po pansamantala dyan mga kaguro. Dahil ilalagay ko po yan sa, lagyanan, sa tupperware mga kaguro. Ayan. Hanggang dito na lamang po mga kaguro. Tingnan niyo po yung aking hitsura. Yan. So, mamaya pa po tayo maligo mga kaguro. Thank you so much mga kaguro sa panonood ng aking vlog. Maraming salamat po mga kaguro. Shout out po sa lahat sa inyo. God bless. At ulitin ko po, mag-ingat tayo. Bye-bye po mga kaguro.